Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pagkatapos natin pag-usapan si Chis Escudero. Ano ba topic natin kay Chis Escudero? Yung kanyang pagpatay sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Tapos yung kanyang insertion na 142 billion dyan po sa budget. At ano ba pinag-usapan pa natin doon? Yung tumanggap siya ng 30 million. Doon sa sa kanyang kaibigang kontraktor sa Sorsogon. Nabawal po dahil yung nagbigay sa kanya ng 30 million bilang tulong sa kanyang kampanya ay isa pong government contractor. Okay lang sana kung hindi government contractor, kaso government contractor. So, doon pa lang may conflict of interest na. Okay, so pinag-usapan natin si Chis Escudero at pagkatapos niyan, walang iya, eto pa lang si Pastor Joel Villanueva ng JIL, Jesus is Lord. Nababasa nga akong comment, sabi, hindi na Jesus is Lord Joel is Lord na. Joel is Lord. Hindi na Jesus is Lord. Tumanggap naman ito ng 20 million na tulong o contribution sa kanyang kampanya nung siya ay tumakbo bilang senator. At ito naman ay galing sa San Jose Builders na isa ring government contractor. So meron na namang conflict of interest. So yung mga yan, yung pinagagawa ng mga tulonggis na yan po ay bawal po. At pwede nilang ikakulong ng 1 hanggang 6 na taon at perpetual disqualification from holding public office. Kaya Comelec, sana kumilos-kilos ka na at anuhin mo na, imbestigahan mo na yung mga kaso ng mga mga senatong. Comelec, sana hindi ka maging Kumulek. Sana Comelec talaga tayuan ninyo yung mandato sa taong bayan. Pagkatapos naman, ito, meron na namang issue si Idol Robin Padilla. Etong nagsusulong na illegalize itong marijuana. Itong ano bang tawag doon? Medical marijuana. Ayun ang sinasabi niya. Etong isa sa kanyang staff, etong si Nadia Montenegro, mga kababayan, ay nahuli di umano na nagchochongki doon po sa CR. At matindi CR po ng Senado. Sosyal. Habang nagsisesyon yung mga senador doon sa plenaryo, ito namang si Nadia Montenegro ay nagsesesyon din. So napakasipag naman na itong staff ni Robin Padilla. Nagsesesyon, nagchuchongki doon sa CR. At yun po ay nahuli ng isang staff ni Senator Ping Lacson. Kasi mga kababayan, iba po kasi talaga ang vape doon sa, kasi palusot niya vape daw yon. Doon sa talagang chonky. Magkaiba po yun. Hindi niya po pwedeng idahilan na yung vape. Kaya ngayon mga kababayan ay pinapadrug test etong si Nadia Montenegro. Para makita kung talagang para malaman kung talaga siya ay nagchochongki o hindi. Pero madali lang naman yan na gawa ng paraan. Paano? Ang nag-iimbestiga, opisina ni Robin Padilla. Ang iniimbestigahan, staff ni Robin Padilla. Di para lang tayong tanga, para tayo naglolokohan. Di pagtatakpan lang nila yan. Anak ng teteng naman kayo. Nilolokohin nyo sarili ninyo, niloloko ninyo. So, walang kainat na niyang investigasyon na yan. Basta, kita naman sa CCTV, di ba? May kita naman yan, may CCTV naman dun So, ayun mga kababayan, si Robin Padilla. Sobrang ng pambabastos ang pinagagawa nila dyan sa Senado. Una, yung glutadrip nung asawa niya, di ba, nag-glutadrip doon sa opisina. Nilive pa. Nilive pa talaga sa TikTok, kapal na mukha. Pagkatapos, ito naman, yung isang staff niya nagchuchongki. So, 3 sa mga kaalyado ni Sara Duterte ang may merong mga issue. At ngayon, mga kababayan, ito naman, si Bongo. Ito si Bongo naman, actually, hindi naman directly si Bongo. Kasi, ang issue ngayon, mga kababayan, etong Alfrego Builders and Supply. Okay? Ayan pa, sa pangalan pa lang, Go. Diba? Go. Etong kaanak ni Senator Bongo,
etong kanilang construction company ay nakakuha ng 326 million halaga ng proyekto flood control projects sa Davao del Sur. Alfrego Bongo. Alfrego. O, di ba? So, ito po ay half brother ni Senator Bongo. Ibig sabihin kapatid niya. Hindi ko alam kung sa tatay, sigurado kasi go rin eh. So, ito pakinggan natin 'tong balita mga kababayan. Tuloy ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Yan. Kaanak ni Senator Bongo. Ano kaya palusot dito, mga kababayan? Sabihin, ay, hindi naman lumalapit sa akin yan, mga yan. Mga kamag-anak ko. Hindi na malapit sa akin yan. Ay, mga palusot nila no? Saka tanong ko lang, magkano kaya ang naging contribution nito sa sa kampanya ni Senator Bongo? Sana tingnan din mga kababayan. 'Di ba sana tingnan din hindi lang yung yung nakuha nilang flood control projects. Sana makita rin tingnan yung yung sose ni Bongo kung meron bang contribution etong kanyang mga construction company ng kanilang pamilya, pero sa tingin ko hindi nila sasama yan eh. Sa tingin ko hindi nila sasama. Ito lang si Joel Villanueva at si Chis Escudero, medyo ewan ko kung ba't nila dineklara. Siguro meron silang palusot, pero alam naman nila bawal yun eh. O hindi nila alam. Tanga-tanga sila kung hindi nila alam na yun ay bawal ayon sa election law. So sana sana makita rin kung eto bang mga construction company ng pamilya ni Bongo ay nagbigay o nag-contribute sa kanyang kampanya. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito. In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang... Ito matindi mga kababayan. Ang daming flood control projects, umaabot ng 326 million. Pero ano sabi? Binabaha pa rin. Anong klaseng flood control project yung ginawa nitong Alfrego Builders na to? Para saan pa yung flood control project kung binabaha pa rin? Ayan mga kababayan yung litrato. Nandiyan yung mga proyekto. Ayan mga kababayan. Pero grabe yung baha. Buti pa yung baha dito sa ibang lugar sa Metro Manila. Kumbaga stagnant yung tubig eh. Di ba? Ito mga kababayan, talagang talagang umaagos eh. So, ang laki-laki ng budget, pero parang walang nangyari. Di ba? Ano yan, Senator Bongo, dapat tingnan mo yan, hindi porke ka mag-anak mo yan, hayaan mo lang. Tapos sa Davao pa, yan sa lugar ninyo. Dapat imbestagahan itong Alfrego, builders na ito. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Okay, eto na-flag mga kababayan. Kasi po ayon po kay Senator Trillanes, etong mga kumpanya na pag-aari ng mga Go ay hindi po qualified na tumanggap ng malalaking proyekto. So, kumbaga, kasi iba-iba po yan AAA, AA, A, B, C, D. So, meron pong kategory yung mga contractors. Pero etong kumpanya daw ng tatay ni Bongo ay mababa lang ang kategory pero nakakuha ng malalaking proyekto noong panahon na ang presidente ay si Duterte. Alam na. Wag na tayo maglokohan, wag na tayo magtarantaduhan dito. Syempre, yan po ay may go signal diyan. Etong si Duterte at pinayagan. At ang style nila
ay mga ventures, co-ventures. Co-ventures nga ba tawag doon? Joint venture, co-ventures, co-maker. Naisip ko co-maker kasi alam mo naman, mahilig tayo mangutang, kailangan may co-maker. Di po. Joint ventures, mga kababayan, joint ventures ang pinasok nila. Para makakuha ng malalaking proyekto, sige, bibigyan kita ng more than 100 billion projects, sige, bibigyan kita. Pero kinakailangan mo ng ka-joint venture kasi hindi pwede. Baka masilip tayo. So, ganun ang style nila. Kaya ito po ay na-red na flag nung panahon ito ay in-expose ni Trillanes. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Nako. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan yan ni former Senator Over a decade. So talaga silang nagpasasa dyan sa Davao, mga kababayan. Tony Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes. Ayun, nakita nyo, nakasulat doon, joint venture. So, yung kumpanya ng tatay ni Bongo at siguro yung kumpanya ng kinakapatid niya na mababa lang ang kategory, nag-joint venture para makakuha ng mas malaking proyekto. So, yung nag-joint venture, parehas kamag-anak ni Bongo. O di, nagkakalokohan na tayo, di ba? Ang ka-joint venture niya, kumpanya rin nila. Mali talaga, may anomalya mga kababayan. Kaya kinasuhan ni Trillanes ng plunder, si Rodrigo Duterte, Christopher Loris Bongo, Desiderio Limgo, and Alfredo Armero Go. Ayan po, kinasuhan ng plunder. Ano na kaya balita dyan? No? Ba't parang ang tagal? Ang tagal lang ng pagkilos dyan. Dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Ano yan? Joke? Hindi lumalapit yung mga kamag-anak? Kalokohan po yan, mga kababayan. Noong mga panahon senador na ata siya noon, o assistant ka pa nga lang ni Duterte, marami na lumalapit sa iyo Ngayon pa, naging senador ka. Sigurado maraming lumalapit. Kaya kalokohan yan, kasi nungalingan yung sinasabi nila, lahat po ng politiko, kalokohan yan. Yung sinasabi nila na walang lumalapit sa kanila, hindi nila ini-impluwensyahan yung kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan para makakuha ng proyekto dito sa DPWH. Kalokohan po yan. Huwag po kayo maniniwala dyan. Napaka-imposible naman. Nandiyan ka nga sa pwesto, kaya ka nga nandiyan sa pwesto para malakas ka at ma-impluwensyahan mo. Magkaroon ka ng koneksyon. Malakas ang connection ko Sabi, malakas connection ko, nandun yung kapatid ko. Half brother ko, senador. Diba? Alam niyo mga kababayan, wag na po tayo maglokohan dito po sa Pilipinas. Ay usong-uso po ang palakasan. Kahit saan ka magpunta, kinakailangan meron kang kilala sa gobyerno. Sapagkat kapag wala kang kilala sa gobyerno, hindi ka papansinin. Sa totoo lang, wag na tayong maglokohan. Kinakailangan meron kang connection. Kapag wala kang connection, walay. Magbumukhang tanga ka maghapon, nakaupo ka dyan, magugulat ka na lang, may nauna na sa'yo. Tagal mo na nakapila, may nauna pa sa'yo. Bakit? Malakas yun dun kay malakas kay direktor. Tapos senator pa. Hindi mas lalo na. So mga kababayan, dapat imbestigahan din itong ilang proyekto ng Alfrego
sapagkat sila po ay nakakuha ilan? 326 million flood control projects na hanggang ngayon binabaha pa rin. So tingnan dapat yan, sisirin yan, magpadala ng scuba diver itong si Presidente Bongbong Marcos para imbestigahan yung mga palpak na flood control projects dyan po sa Davao del Sur na ang gumawa po ay ang kumpanya, construction company na may nakamag-anak po ni Senator Bongo. At tingnan na rin kung ito ba si Senator Bongo ay nabigyan ng kontribusyon nung siya tumakbo bilang senator. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.